Mahusay niyang pinalihis ang pag-atake ng kalansay, binanggit ang kanyang napakahusay na kakayahan sa pagharang bago ibinagsak ang kanyang espada sa lupa. Ang swordsman ay nagpasimula ng isang hindi inaasahang hubog na pag-atake na nagpapadala ng no-name reeling backward. Habang ipinangako niyang tapusin ang labanan sa isang mabilis na suntok, inihanda ni no-name ang kanyang espada. Gayunpaman, ang hubog na pag-atake ay tumagos sa kanyang leeg, na naging dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Habang papasok si Tablet para magdeklara ng tagumpay, nabigla siya nang makitang tumayo si no-name at ipinagpatuloy ang laban, na nagdulot sa kanya ng pagtatanong kung halimaw ang kanyang kinakaharap. Pagkatapos ay nilinaw ng skeleton na ang kanyang layunin ay hindi ang maging isang Imperial Knight, ngunit upang harapin si Markivation, at hindi siya matatalo ng isang Imperial Sword Art na pinagkadalubhasaan na niya. Nang marinig ito, ang isang galit na Tablet ay nagtanong kung ang no-name ay pinapahalagahan si Vision bago maglunsad ng isang galit na pag-atake. Nang dama po siya ng sunod-sunod na tama sa armor ni no-name, ipinahayag niya na kung hindi dahil kay Vision, hindi siya mabibigo na maging isang Imperial Knight at hindi magiging madismaya ang kanyang ama. Sa panahon ng labanan, naglunsad si Tybalt ng isang malakas na pangalawang anyo ng pag-atake na nabali ang baluti ng no-name, na nagtatanong sa kahalagahan ng mga titulo. Napagtanto ni no-name na nanganganib siyang matalo sa laban. Biglang ibinaba ni Tybalt ang kanyang espada, ipinagkaloob ang tagumpay kay no-name. Malungkot na ipinaliwanag ni Tybalt sa skeleton na ang pangunahing kinakailangan ay ang mga kasanayan sa talam, na kulang sa kanya, na humahadlang sa kanyang mga hangarin sa pagiging kabalyero. Lumabas siya ng arena nang walang espada. Nang gabing iyon, ang mga semi-finalist ay dumalo sa isang salo-salo, kung saan ang no-name at ang Oathless Knight ay nakasuot ng helmet at hindi kumain. Sinusuri ng skeleton ang mga istatistika ng mga natitirang contenders, binanggit ang lakas ni Tybalt ngunit kinikilala ang kawalang saysay ng kanyang baluti ng walang mga kasanayan sa talam. Si Lord Ray, na nakaupo sa yulunan ng mesa kasama ang 4 na bodyguard, ay pinuri ang mga kalahok at nag-aalok ng no-name ng pagkakataon na maglingkod sa ilalim niya, na kinikilala ang kanyang talento. Sa kabila ng pagnanais na ipaghiganti si Rubia at ang kanyang ama sa pamamagitan ng pag-atake kay Lord Ray, pinigilan ni no-name ang kanyang sarili, batid ang nakamamatay na tugon ng mga gwardya. Si Lord Ray, na inis sa pananahimik ni no-name, ay nagbigay sa kanya ng oras upang isaalang-alang ang alok, na binibigyang diin ang kanyang paghamak sa kawalan ng kakayahan sa mga posisyon ng kapangyarihan. Tinugunan niya ang Oathless Knight bilang Creston the Hellraiser, na nagpapahiwatig ng kanilang nalalapit na laban. Habang inaabangan ni Lord Ray ang kanilang showdown at nagpapatawag ng mga entertainer, biglang umalis si Creston, na sinundan ng no-name. Ang Oathless Knight ay nagtatanong sa balangkas tungkol sa kanyang pag-alis, na nagpapahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa pagkakaroon ng isang imperial na kabalyero sa Genei sa panahon ng mapayapang panahon. Hinala niya na ang no-name ay nakakuha ng entry sa pamamagitan ng bribery. Ang Hellraiser, na may kaalaman tungkol sa mga kabalyero, ay nagpapahiwatig na ang Oathless Knight ay naghahanap ng pagiging kabalyero sa pamamagitan ng mapanlinlang na paraan. Inis, tinanong ni no-name si Creston tungkol sa kanyang palagiang pagsusuot ng helmet, na nagudyok kay Creston na bumunot ng kanyang espada at humingi ng impormasyon. Inamin ni no-name na wala siyang alam, na pinangunahan si Creston na sumumpa na babasagin ang kanyang mapagmataas na kilos at helmet. Kinabukasan sa arena, isang babae ang tumaya sa no-name, na ikinagulat ng balangkas na kalaunan ay umalalay sa kanya. Habang ipinakilala sina si Ratjagan at Creston the Hellraiser para sa semifinals, nag-estratehiya si no-name laban sa espada ni Creston, na binalaan ni Creston na ang pag-aalinlangan ay mamamatay. Sa sumunod na labanan, naglalayon si Creston ng isang mapagpasyang strike gamit ang kanyang mahusay na espada, ngunit ang no-name ay nakaiwas at natama ng armor ni Creston. Nagpaplanong gamitin ang kanyang agility advantage, naghahanda si no-name para sa laban, na umiiwas sa pangalawang strike mula kay Creston na nagpapakita ng kanyang katatagan at nagpatuloy sa kanyang pag-atake. Sa arena, isang ulap ng alikabok ang itinaas habang si Creston ay sumilip sa likod ng no-name at naghatid ng isang malakas na suntok, na halos hindi nalilihis ng balangkas. Humanga sa liksi ng kanyang kalaban, hinuhulaan ng Oathless Knight ang magiging pagkatalo ni no-name, na nagudyok kay no-name na kumuha ng matapang na diskarte.
Siya lunges patungo sa Creston, landing dalawang mabilis na suntok sa malapit na distansya na basagin ang sandata ni Creston at pinalipad ang kanyang helmet. Ang karamihan ng tao at ang kalansay ay natigilan ng matuklasan na ang knight ay talagang isang babae. Habang nabubunyag ang katotohanan, nagulat ang karamihan, at ipinatawag ni Lord Ray ang kanyang mga tauhan bilang magkaharap sina Christina Brewer at No Name. Galit na galit, hinarap ni Christina ang balangkas, ngunit hinihiling ng isang bodyguard ni Lord Ray ang kanyang tunay na pangalan para sa tamang pagkilala. Matapos ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, si Christina ay unang na-dismiss dahil sa kanyang kasarian, ngunit siya ay nagpumilit na lumaban. Sa kabila ng mga pagtutol, pinahihintulutan ni Lord Ray ang laban na may kasunduan ng No Name. Sa panahon ng matinding labanan, hinimok ni Christina ang No Name na huminto sa pagpigil, na nag-udyok sa mga alaala ng kanyang mga nakaraang pakikibaka at pagsasanay sa ilalim ng kanyang mapagpipiliang ama. Sa isang desperadong hakbang, marahas siyang umatake ngunit natitisid at nahuhulog, na ikinagalit ng karamihan. Sa kabila ng payo ni No Name na magpigil, may biglaang pagbabagong naganap habang pinapagana ni Christina ang kanyang berserk skill, na naging isang berserker na may pinahusay na kakayahan. Nagbabago ang mood ng mga tao habang nagyaya sila para kay Christina, humanga sa kanyang lakas at bilis. Habang nagpapakawala si Christina ng malalakas na welga, umiiwas at nag-estratehiya si No Name, na napagtantong nagbago ng husto ang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang berserk mode at suporta ng karamihan, ginagamit niya ang kanyang speed advantage upang kontrahin ang kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, nagpapatuloy ang walang humpay na pag-atake ni Christina, at habang naghahanda si No Name na mag-strike, nag-aalangan siyang makita ang kanyang maluha-luhang pagsusumamo na ipagpatuloy ang laban, na nagpapaalala sa kanyang mga nakaraang karanasan. Sa isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan, ang labanan ay nagtapos na si Christina ay nagwagi, na iniwan ang No Name na natalo sa sahig ng arena. Si Rina, na nababagabag sa kanyang kalagayan, ay nagtangka na buhayin siya, na labis na naantig sa posibilidad na mawala siya. Kung nasiyahan ka sa aming recap, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pa. Pindutin ang bell para sa mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na anime recap breakdown. Ibahagi ang pagmamahal sa kapwa senpai at panatilihin nating buhay ang espiritu ng anime. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok.